Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tahimik na pinagmamasdan ni Ana ang silver picture frame sa ibabaw ng tokador. Larawan iyon ng kasal nila ni Marco. Nakangiti siya sa larawan. Punong-puno ng buhay. Ganoon ba siya noon, mahigit 1 taon na ang nakalipas? 1 taon at 8 buwan sa eksaktong bilang. Sa kanyang ika-22 kaarawan, pinakasalan niya si Marco. Mula sa kabilang bahagi ng bahay, marahang tumayo si Lisa at nilapitan ang kaibigan. Banayad nitong hinawakan sa braso si Ana. Hindi ka pa kumakain mula kahapon, wika nito sa nag-aalalang tinig. Maliban sa kape at gatas, wala nang ibang laman ang tiyan mo. Baka magkasakit ka, Ana. Inalis ni Ana ang tingin mula sa larawan at hinarap ang kaibigan, pilit na ngumiti. Ayos lang ako, Lisa. Salamat, tipid niyang sagot habang pinipisil ang kamay nito. Masaya akong nandito ka. Dumating si Lisa mula sa San Agapito matapos siyang ipatawag ni Ana nang malaman nito ang nangyari kay Marco. Bagaman nasa ibang bansa ang asawa nitong si Vinny at naiwan ang 3 taong gulang nilang anak sa San Agapito, nanatili ito sa tabi ni Ana mula pa kahapon. Ano ba ang silbi ng pagiging magkaibigan natin, Ana? Ngumiti si Lisa. Igagawa kita ng sandwich at sa ayaw at sa gusto mo, kakain ka. Ako na ang maghahanda ng pagkain ninyong dalawa, sabat ni Manang Alena, ang matagal ng kasambahay ni Ana. At tama si Ginang Sandra, Ana. Kumain ka. Nakadalawang subo lamang ng sopa si Ana nang bigla siyang bumuhos sa iyak. Hindi alam ni Lisa kung ano ang sasabihin. Ayaw niyang pigilan ang kaibigan. Mula kahapon, ngayon lang niya ito nakitang umiyak ng ganito. Marahil, ito ang dahilan kung bakit hindi nagpalamayan si Ana sa asawa at agad itong ipinalibing. Ayaw nitong makita siya ng iba sa ganoong kalagayan. Bagaman ipinaalam na ni Ana sa mga empleyado ng Winfield Garments na walang vigil na magaganap, may ilan pa ring kakilala at kaibigang dumating kaninang umaga. Pinakiharapan niya ang mga ito ng matatag. Patawad, humihikbing sabi niya matapos niyang maibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Patawad? Diyos ko, Ana, mabuti nga at nailabas mo ang nararamdaman mo. Hindi tama ang itinatago mo sa puso mo ang sakit. Hindi mo naiintindihan, Lisa. Garalgal niyang sagot. Hindi ako umiiyak dahil nawala si Marco. Umiiyak ako para sa sarili ko. Pero hindi ko alam kung alin sa dalawa ang dahilan, dahil niloko ako ng asawa ko o dahil nakalaya na ako mula sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Lisa. Niloko ka. Hindi kita maintindihan. Kinuha ni Ana ang baso ng tubig at uminom. Pagkatapos ay tumayo siya, niyakap ang sarili at naglakad-lakad sa silid. Saglit siyang huminto at hinarap ang kaibigan. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Alam mo ang balitang lumabas sa dyaryo, Lisa. Tinig niya'y garalgal. Na may ibang babae si Marco nang mangyari ang aksidente, hindi ba? Nanatiling tahimik si Lisa, nakatitig sa kaibigan, puno ng simpatya ang mukha. Ngunit ikaw lang ang hindi nagtanong tungkol dito, patuloy ni Ana. Sa lahat ng taong dumating, ikaw lang ang hindi nag-usisa kung ano ang nangyari, paano ito nangyari, at sino ang babaeng kasama niya sa kotse. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lisa. Isa rin iyon sa dahilan kung bakit minabuti ni Ana na ipalibing agad ang asawa. Ayaw niyang pag-usapan ang aksidente. Narito ako upang damayan ka, Ana. Alam na ng lahat ang mga detalye. Ang mahalaga ay ikaw. Naupo si Ana at muling bumuhos ang luha. Wala akong alam, Lisa, sabi niya matapos ang ilang sandali. Hinawakan ni Lisa ang kanyang braso at iniabot ang panyo. Ang alam ko lang, nasa Macau si Marco. 1 linggo siya roon. Iyon ang sinabi niya sa akin. Iyon pala, nandito lang siya, mahinang dugtong niya. At ang babaeng iyon. Kilala mo ba? Tanong ni Lisa. Umiling si Ana. Walang binanggit na pangalan ang dyaryo. Malabo rin ang larawan. Walang identification. Namatay si Marco agad sa mismong aksidente. Baka naman kaibigan lang niya iyon o kasosyo sa negosyo, alo ni Lisa, bagaman duda rin siya rito. Kung totoo iyon, bakit kailangan pang magsinungaling ni Marco? Mapait na umiti si Ana. Hindi ko iniisip na kaibigan lang iyon. Marco lied to me. Sinabi niyang pupunta siya sa Macau. Pero ngayon ko lang napagtanto, bihira siya sa bahay.
Kung hindi out of town, out of the country daw siya palagi. Palaging business trip ang dahilan. Kung ganoon, bakit mo siya hinayaang gawin ang lahat ng iyon, Ana? Maingat na tanong ni Lisa. Muling bumukal ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko talaga ininda noon. Abala ako sa negosyo ko. Ano nang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Lisa. Iwas pansing tumingin si Ana sa bintana. Matapos ang ilang saglit, bumuntong hininga siya at nagsimulang magsalita. Noon pa man sa Amerika, peke na ang pagsasama namin ni Marco, Lisa, mahina niyang pahayag. Nanlaki ang mata ni Lisa. Pero kasal pa lang kayo ng mahigit 1 taon. Natapos ang kasal namin pagkatapos ng aksidente ko sa Nevada, mahinang sagot niya. Siya ang sinisisi sa nangyari at mula noon, naging mag-asawa lang kami sa papel. 2 buwan pa lang matapos ang kasal ninyo, hindi makapaniwalang bulalas ni Lisa. 1 buwan at 1 linggo pagsang-ayon niya. At nang sabihin ng doktor sa akin na hindi na ako magkakaanak, tuluyang nagbago si Marco. Kung ganoon, bakit hindi kanya iniwan noon? Napakadali namang makipagdiborsyo sa Nevada. Isang mapaklang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Hindi niya magawa iyon. Mawawalan siya ng mamanahin. At ngayon, anong balak mo, Ana? Tanong ni Lisa. Huminga ng malalim si Ana at muling tumingin sa bintana. Ibebenta ko o paupahan ang unit na ito. Hindi ko pa sigurado. Maghahanap ako ng manager para sa pizza station ko dito sa Maynila at magtatayo ako ng branch sa atin. Babalik ka sa San Agapito. May kislap sa mga mata ni Lisa. Yes, Lisa. Matagal ko nang gustong bumalik pero hindi gusto ni Marco. Ngayon, wala nang pipigil sa akin. Tumayo si Lisa at bahagyang umiti. Masaya ako para sa'yo, Ana. Salamat sa lahat, Lisa. At pakibigay ang halik ko kay Vinny. Ibibigay ko. At tandaan mo, 1 tawag lang ako kung kailangan mo ako. Sa kanyang pagbabalik sa San Agapito mga ka-Felicidad, muling haharapin ni Ana ang nakaraan at ang mga damdaming iniwan niya roon. Isang hindi inaasahang pagkikita ang magpapabago sa kanyang pananaw tungkol sa pagmamahal at bagong simula. Abangan natin sa susunod na kabanata.